pag-uusap. Sila ay nagkasama sa kanilang paglalakbay, ngunit dumating ang araw na kailangan na nilang maghiwalay. Lot, nararamdaman kong kailangan na maghiwalay ka. Marami ng hayop at ari-arian at mararasong pagkalupain para sa ating dalawa. Pumili ka ng pupuntahan mo. Tama ho kayo, Abraham. Nararamdaman ko na rin ang hinain ko. Narito na ang panahon na tayo maghihiwalay. Salamat sa akin. Pupunta ako sa mga kalapit na kapatagan. Mukhang mas maganda doon para sa akin. Mag-ingat ka aking pamangkin na may kabayang ng Diyos sa iyong paglalakbay. Abraham, Narito ako, Panginoon. Abraham, huwag kang mag-alala tungkol kay Lot. Aking gagabayan siya at aalagaan. Subalit, ang mga lungsod sa Silokan, Gomora ay puno ng kalupitan at kasamaan. Aking lilinisin ang lupain. Kung may 50 matuwid sa Sodom, itutuloy mo pa rin ang pagpaparusa. Kung may 50 matuwid sa Sodoma, hindi ko lilipunin ang lungsod para sa kanilang kadalanan. Kung 45, Hindi rin, Abraham. Kung 45, hindi ko ito paparusahan. kung 30, Hindi rin, Abraham. Kung 30, hindi ko ito paparusahan. kung 10, Hindi rin, Abraham. Kung 10, hindi ko ito parusahan. Ngunit wala sa kanila ang natagpo ang patuloy. Habang nagaganap ang mga pangyayari, nagsugo ang Diyos ng 2 anghel upang bantayan si Lot. Nang malaman ng mga taga-Sodoma tungkol sa mga anghel, dumating ang mga tao sa bahay ni Lot. Tignan niyo ang mga opisina! Ito! Tignan! Lot, kanaan na ang sugo ng Diyos para iligtas kayo. Sa gitna ng kaguluhan, gumawa ng milagro ang mga anghel. Huwag kang mag-alala, Lot. Papapakulan namin sila ng kakaibang liwanag. Sa kariyan ng Diyos, naging silaw ang mga taga-Sodoma at hindi na sila nakakita. Lot, kailangan niyong iwan ang lungsod at ihanda yung inyong pamilya. Huwag kayo lumingon sa likod habang umaalis. Tinulungan ng mga anghel si Lot at ang kanyang pamilya na makatakas. Bilisan niyo, sumunod kayo sa amin. Maaari bang sa Zoar na lang kami pumunta? Imbis sa lugar na yun, mas malapit lamang ito. Maaari kayong pumunta sa Zoar. Iingatan namin kayo. Paglalakbay nila ay hindi inaasahang pangyayari. Sa umanhin pa naman, ngunit hindi ko maaariwan ang aking arian at tahanan. Wag! Biglang umilaw ang asawa ni Lot at siya'y nag-iisang haliging asin. Ligtas na nakarating si Lot sa bayan ng Zoar kasama ang mga anghel. Maraming salamat sa inyong pagbabay. Binigyan ninyo ako ng bagong pag-asa. Sumunod ka sa mga utos ng Diyos, Lot, nawa'y magtatagumpay ka sa iyong paglalakbay. Ang pagiging parang asin ng asawa ni Lot ay isang paalala sa atin sa mga huling araw. Pinapaalala nito na huwag tayong lumingon sa mga bagay na nagdadala sa kalayawan at pagsilaw sa ating landas patungo sa Diyos. Sa halip, dapat nating ituktok ang ating paningin at puso sa pagtahak ng matuwid na landas tungo sa Panginoon.
Mahalaga na sa kabila ng mga hapon at tukso ng mundong ito, manatili tayong tapat sa ating pananampalataya at huwag kalimutang sundan ang mga turo ng Diyos. Ang pagiging matapat sa ating paglalakbay at ang pag-iiwas sa mga bagay na magdadala sa atin sa kamalian ay nagbibigay daan sa atin upang magtagumpay sa harap ng amang pasubok. Sa mga huling araw, tandaan natin ang kwento ni Lot at ang kanyang asawang naging asin. Ang kanilang kwento ay magpapaalala sa atin na ang ating paningin ay dapat nakaayon sa landas ng Diyos. Ito ang tanging paraan upang tayo maging matagumpay sa pagtahak ng ating espiritual na paglalakbay.